Sa salita ng Diyos, ang pinakamahalagang bahagi, Luke chapter 17, Lucas kabanata 17. Amen? Hallelujah. Meron pong isang lalaki ang nagkwento ng kanyang karanasan noong January 15, 2009. Ang kanya pong pangalan ay si Rick Elias. Siya po ay sumakay ng eroplano sa New York City papuntang Charlotte, North Carolina. Pag take off ng eroplano, ayon sa kanyang kwento, ay biglang may sumabog ng malakas. At yung engine ng eroplano ay nagsimulang mag-ingay ng hindi maganda o hindi normal na parang may mali. Sabi ng flight attendant, huwag kayong matakot, walang problema, baka may natamaan lang na ibon ang eroplano kasi paminsanata ay nangyayari yun. Pero biglang nagsalita ang piloto doon sa microphone. Ang sabi ng piloto ay ganito, brace for impact, we're going down. Ihanda ang sarili sa pagsalpok o pagbangga. Tayo ay babagsak. Amen. Ang sabi ni Rick Elias, yung nagkukwento, lahat ay nabago ng oras na yon. Biglang pumasok sa isip niya ang mga tao na gusto niyang tawagan at kausapin pero hindi niya magawa. Nais niya ang mga pagkakasala na nais niyang ayusin pero hindi niya magawa. Naisip niya ang lahat ng karanasan na gusto niyang mangyari pero hindi niya magawa. Pero mabuti na lang sa kabutihang palad ay hindi namatay si Rick Elias ng oras na iyon. Siya ay nakasurvive. Amen. Ngayon mga kapatid, ang punto ng kwento ng istorya ay it was just an ordinary day. Pangkaraniwang araw lang dapat yon. Hindi niya alam na mangyayari ang ganung pangyayari sa buhay niya. At ngayong gabi mga kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon kung bakit ko po yun nakwento. Amen. Hallelujah. Eksakto, narito ang mga kabataan, narito din ang ilang mga mananampalataya. Kung bakit ko po yun naikwento ay dahil magiging ganon ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa ating pong babasahin mga talata, ay meron pong sinabi na tulad noong kapanahunan ni Lot. Amen. Basahin po natin ang ating main text. Luke chapter 17, verses 28 to 36. Ganoon din noong kapanahunan ni Lot. Ang mga tao ay nagkakainan, nagiinuman, nagnenegosyo, nagsasaka at nagtatayo ng mga bahay. Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom. At pagkatapos, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at namatay silang lahat doon sa Sodoma o Sodoma. Ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao, ito si Jesus Christ. Sa araw na iyon, ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng mga ari-arian niya. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Sapagkat ang tao naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang tao nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, alang-alang sa Panginoon, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may dalawang natutulog na magkatabi, maaaring kukunin ng isa at iiwan ng isa. Sa dalawang babaeng magkasamang nagigiling, ito yung sa triguhan, sa trigo, kukunin ng isa at iiwan ng isa. At kapag may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ng isa at iiwan ng isa. Amen? Sabi po sa New King James, Luke chapter 17 verse 28, likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. Amen? Ang gusto ko pong tignan dito ay yung likewise, as it was also in the days of Lot. Mangangaral po ako, amen, ang pinamagatan ko itong likewise in the days of Lot. Likewise in the days of Lot, tulad sa mga araw ni Lot. Tayo po muna isang daling manalangin ngayong gabi. Panginoon, marami pong salamat sa pangangaral ng iyong salita. Salamat sa bawat tao, Diyos, magulangin mga kabataan na dinala mo dito sa church. Huwag mo pong biguin ang iyong gawain, lalo ng pangaral ng iyong salita. Sangkapan mo po kami, sangkapan mo po ako ng iyong karunungan, ng iyong pagpahid, ng iyong anointing, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. Personal na marinig nila ang tinig mo ngayong gabi patungkol sa paksa na ito na aming tatalakayin. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na kami binago mo na, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Likewise, in the days of Lot, una po natin pag-usapan mga kapatid, there will be coming judgment. There will be coming judgment. Merong paghahatol na darating. Amen? Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo, sa maniwala po kayo sa hindi, mabuti ang Diyos. Sa maniwala po kayo sa hindi, mahal tayo ng Diyos. Sa maniwala po kayo sa hindi, mabiyaya ang Diyos. Subalit, may subalit. Gusto ko rin po na maunawaan ninyo na ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay dalisay. Pure. Amen? At yun po ang pinaka-karakter at katangian ng Diyos. Ang Diyos ay banal. At dahil po banal ang Diyos, mga kapatid, pakinggan mo ito. Dahil banal ang Diyos, ayaw niya sa kasalanan. Namumuhi ang Diyos sa kasamaan. Hindi nalulugod ang Diyos sa kalikuan at karumihan. Amen? Mga kapatid, kung meron mang isang bagay na pinakaayaw ng Diyos, yun ay siguradong kasalanan. At yun po ang malaking problema, mga kapatid. Bakit? Dahil yun ang tao, yun ang ginagawa ng tao. Simula nang pumasok ang kasalanan sa tao, lumaganap ang kasalanan sa ibabaw ng lupa, at nakikita yun ng Diyos, alam ng Diyos. Gagamitin ko muna dito nga, amen, natagpo yung sa panahon ni Noe. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 5, nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama. Pansinin niyo mga kapatid, palagi nilang iniisip ay masama. Ginagawa ng mga tao ay puro kasamaan lang. Ito po ang mga tao sa panahon ni Noe, at naniniwala ko mga kapatid, na ganito pa rin ang mga tao sa panahon natin ngayon. Amen. Ngayon, verse 5, anong reaksyon ng Panginoon? Mababasa natin sa verse 6. Nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo, labis ang kalungkutan niya. Mga kapatid, pinapakita dito ng talatang ito, ang kasalanan ay sobrang nakakapagpasakit sa damdamin ng ating Panginoon. Amen. Labis ang kalungkutan ng Panginoon. Hindi niya tanggap, hindi siya natutuwa, hindi siya nalulugod sa kanyang nakikita sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Ngayon, anong nangyari kasunod? Verse 7, anong ginawa ng Panginoon? Kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain, at lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Mga kapatid, nabasa po natin, lilipulin ng Diyos ang tao dito. Ito po'y paghahatol. Ito po'y judgment. Bakit hahatulan ng Diyos? Dahil sa kasalanan. Amen? Mga kapatid, sa lahat ng mga narito, kailangan niyong maunawaan ito, hinahatulan ng Diyos ang kasalanan. Amen. Ulitin ko, hinahatulan ng Diyos ang kasalanan. Amen. Ang kasalanan ay hindi maliit na bagay sa Diyos. Ang kasalanan ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Can you say amen? Amen? At hindi lang po ito nangyari noong panahon ni Noe, kundi nangyari din po ito noong panahon ni Lot. Amen? Kagaya dun sa ating main text, nabanggit yung ganoon din noong kapanahunan ni Lot. Amen? Sino po si Lot? Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya po ay pamangkin ni Abraham. Kilala niyo po ba si Abraham? Narinig niyo na po ba siya? Amen? Siya po ay nanirahan sa lugar na tinatawag na Sodoma at Gomora. Pamilyar po ba kayo? Narinig niyo na po ba yung Sodoma at Gomora? Amen. Amen. Nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, sa Bible, amen, ay kapag naririnig ang Sodoma at Gomora, yun po ay negatibo. Bakit? Sapagkat ang Sodoma at Gomora o yung mga taong naninirahan doon ay sobrang napakasama. Amen. Genesis chapter 18 verse 20, sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Pansinin nyo, ang kasalanan nila, hindi lang basta malubha, kundi ang sinabi dito ay napakalubha. Amen. At dahil napakalubha ng kanilang kasalanan, alam nyo mga kapatid, nakakalungkot, winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy. Genesis chapter 19 verse 24, at buhat sa langit ay nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. So narito mga kapatid, malinaw, hinahatulan ng Diyos ang kasalanan. Hinahatulan ng Diyos ang kasamaan. Amen. Mabuti po ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos.
Kaya lang mga kapatid, ang problema ay sumusobra ang tao. Umaabuso ang tao. Amen? Mga kapatid, humahatol po ang Diyos kapag hindi na makayanan ng Diyos ang sukdulan ng kasalanan. Amen? Alam niyo mga kapatid, sasabihin ng Diyos, sinabi niya sa dalawang magkaibang tagpo na ito na enough. Enough is enough. Tama na. Amen? Mga kapatid, yun po ang totoo. Amen? Pakinggan mo ito. Hindi papayag ang Diyos na magpatuloy at manaig ang kasalanan. Kaya gumawa o gumagawa ng aksyon ang Diyos. Ngayong gabi, amen, marahil ay naiinis ang ilan sa inyo sa mga nangyayari sa ating bansa. Amen. Kagabi lang, yun nga, nanonood kami ni Rolin ng balita. At yung meron kami napanood, yung pinasok ba yung bahay? Napanood niyo ba yun? Tapos pagpasok ng mga lalaki doon sa bahay, meron silang binugbog. Biruin niyo mga kapatid, yung nangyayari sa ating kapanahunan, di ba? Parang wala na lang. Amen? Hallelujah, meron silang binugbog doon na lalaki. Amen? Kasama yung iba pang mga tao doon. Tapos sinablot yung isang babae. Dinala palabas. Amen? Hallelujah. May kinuwento pa sa akin si Rolin yung nagbarila naman. Pinasok din yung bahay. Tapos may dalang mga baril. Amen? Mga kapatid. Hallelujah. Itong nangyayari sa ating kapanahunan. Amen? At meron pa, alam na alam nyo ito, hayaga ng korupsyon. Pero, may pero, di ba? Amen? Ako personally, hindi ko alam kung may makukulong. Excuse me. Tama ba? Amen. Habang pinapanood ko ito, hindi ko alam kung saan papunta itong hearing na ito. Kaya hindi na ako nanonood ng hearing, matagal na. Amen. Hallelujah. Na para bang hindi patas ang hustisya. Alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo ito, totoo yun. Dito sa mundo, hindi talaga patas ang hustisya. Sino sa ngayon? Kaya malakas talaga ang loob ng masasamang tao na gumawa ng masama dahil alam nilang hindi sila makukulong o makakalusot sila sa batas ng tao. Pero nais ko kong sabihin ngayong gabi, pakinggan mo ito kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah! Walang makakalusot sa batas at paningin ng Diyos. Amen. Makakalusot, yes, ang mga tao makakalusot sa tao. Sa batas dito sa tao, sa pamahalaan natin dito sa mundo. Pero nais kong sabihin mga kapatid, walang makakatakas o makakalusot, amen, pagdating sa ating Panginoon. Mula sa langit ay nakikita lahat ng Diyos ang ginagawa ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Lahat alam niya mga kapatid, oo, nakakalusot ang masasamang tao ngayon, pero pakinggan mo ito, darating ang oras na hindi nila matatakasan ang hatol ng Diyos. Amen. Amen. Ngayong gabi mga kapatid, ito na yung ating message o mensahe ng pangangaral ngayong gabi. Hallelujah. Hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Mga kapatid, amen, sa mga kabataan na narito, meron pang paghahatol na darating. Amen. There will be coming judgment. Hallelujah. Ito ay tinatawag ng Bible na tribulation. Narinig niyo na po ba yun? Amen. Ang person narito, tribulation, sa Tagalog, tinawag siya ng Bible na kapighatian. Great tribulation, matinding paghihirap. Matthew 24, verses 21 to 22, sapagkat sa mga panahong iyon, ang tinutukoy dito ay yung Great Tribulation, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian. Pansinin nyo ito, mga kapatid, basahin natin, na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo. Hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Nabasa nyo ba yun? Amen? Hindi pa daw nangyayari at hindi na mangyayari pa. Amen? Kung hindi pa iikli ng Diyos ang panahong yun, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paikliin niya ang panahong yun. Mga kapatid, ito po ang magiging hatol ng Diyos sa mga huling araw. Ang sabi, nabasa natin, napakatinding kapighatian o napakatinding paghihirap. Amen? Hallelujah! Naalala ko yung sinabi ni Pastor Emil kung paano niya inilarawan itong Great Tribulation. Ang Great Tribulation daw ay parang ganito. Pag sama-samahin ninyo ang galit ng Diyos, galit ng Diablo,
at galit ng mga tao sa panahon na ito. Pinagsama-sama isang bagsakan. Na-imagine nyo ba yun? Amen? Isipin nyo na yung pinakamasama, pinakamahirap na pwedeng mangyayari lahat sa tribulation. Amen? Sa panahon na ito ay hindi na uso ang pera. Wala nang kwentang iyong cash. Napakinggan nyo na ba yung Mark of the Beast? Amen. Yung tatak ng 666. Wala nang kwenta ang cash. At dito sa panahon na ito mga kapatid, amen, alang-alang sa mga bago, hahanapin lahat ng tao, lalo na yung mga mananampalataya na naiwan. Bakit nila hahanapin? Amen? Hahanapin nila, amen, at pipilitin na i-renounce. Ibig sabihin ng i-renounce, bawiin mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Naalala ko, no, ako'y bata pa, sa aking Sunday school teacher, amen, hallelujah, interesado ko palagi makinig kapag ito ang paksa, amen, papipiliin ka, tatak o pugot ulo. Amen? Sino gusto mapugutan ng ulo? Yun ang mangyayari sa tribulation. Puro taguan, puro hunting. Amen? Bakit ganon mga kapatid? Dahil hinahatulan ng Diyos ang kasalanan. Amen? Pero wag po kayong mag-alala ngayong gabi. Sapagkat ang magandang balita mga kapatid, hindi kasama sa paghahatol ang mga matuwid. O yung mga namumuhay ng matuwid. Amen? Pansinin nyo ito mga kapatid, sa mga nakakalam ng kwento, nung panahon ni Noe, hinatulan ng Diyos ang mga tao, pero nakita ng Diyos na matuwid si Noe o si Noah. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinagawa niya si Noe, amen, ng isang arka o malaking sasakyang pandagat. Para saan? Bakit niya pinagawa? Para hindi makasama si Noe sa hatol ng Diyos na baha. Ganon din sa panahon ni Lot. Sa ating kwento, bago magpabagsak ng apoy ang Diyos sa Sodoma at Gomora, ay pinaalis niya muna si Lot kasama ng kanyang pamilya. Sabi sa ating main text, Luke 17:29, hanggang sa araw ng palis si Lot sa Sodoma, at pagkatapos, umulan ng apoy at asupre mula sa langit, at namatay silang lahat doon sa Sodom o Sodoma. Amen. Pansinin niyo mga kapatid, nakaalis muna si Lot, tapos o pagkatapos, tsaka doon umulan ng apoy at asupre. So anong pinapakita dito? Hindi kasama si Lot sa hatol ng Diyos. Amen. At ganun din po sa panahon natin ngayong gabi mga kapatid. Hallelujah. Yes, magkakaroon ng tribulation. Pero alam niyo ba, bago ang tribulation, merong tinatawag ang Bible na rapture. Napakinggan niyo na po bang rapture? Sa mga kabataan na narito, napakinggan po na ba yun? No? Is it your first time na mapakinggan yun? Sa lahat sa mga magulangin na narito, napakinggan nyo na po ba ang rapture? Amen. Amen. Ang rapture po ay biblical. Ang rapture po ay nasa Bible. Ang rapture po ay totoong mangyayari. Amen. Ito po yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Baka naririnig nyo ito sa inyong simbahan. Amen. Si Jesus ay ipinanganak, tama ba? Amen. Si Jesus ay namatay sa malaking simbahan at si Jesus ay muling babalik. Napakinggan nyo na ba yun? Kaya lang, ang problema mga kapatid ay hindi nila ganong naiintindihan yung si Jesus ay muling babalik. At ito yung ipinapangaral, yung paksa na tinatalakay natin ngayong gabi. Magkakaroon po na tinatawag na rapture. Amen. Ang rapture po ay, sabi ay cut up, remove away. Amen. Hallelujah! Sa Tagalog ay biglang mawawala. Pastor, ano ba ibig sabihin ng rapture? Halimbawa, mga kapatid, tingay lahat sa akin ang rapture. Habang nagsasalita ako ngayon, sa isang iglap, sa isang isak mata, yung katabi mo biglang nawala. Hindi po ito invento, ito po ay nasa Bible. Oh, nasa si nanay, nasa si sister, nasa yung kaklase ko. Ay, hindi lang po ito narinig. Amen. Mga kapatid, magkakaroon po ng tinatawag na rapture.
Amen? Tignan niyo pong sabi sa Luke chapter 17 verses 34 to 36. Sinasabi ko sa inyo sa gabing iyon, kapag may dalawang natutulog na magkatabi, maaaring kukunin ng isa at iiwan ng isa. Sa dalawang babae magkasamang nagigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. At kapag may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ng isa at iiwan ng isa. Mga kapatid, yung sinasabi dito na kukunin ng isa, ang tawag doon ay rapture. Caught away, caught up, remove away. Hallelujah. Ayun nga, biglang mawawala sa isang iglap. Hallelujah. Ang rapture po mga kapatid ay magandang balita. Ang rapture po ay para sa mga tunay na mananampalataya. Kapag ikaw po ay na-rapture, amen, ikaw po ay malalagay sa pinakamagandang kalagayan. Amen. Ang rapture, amen, sa lahat po ng mga first time na napakinggan lang ito, ang rapture ay sasalubungin ng mga tunay na mananampalataya ang ating Panginoong Hesus sa himpapawid. At isasama silang lahat ng Panginoon sa langit. At kapag nasa langit na, ikaw ay nasa pinakamagandang kalagayan na. Kaya alam niyo mga kapatid, magandang balita ang rapture sa atin. Pero sa kabilang banda, yun nga, ang maiiwan dito sa tinatawag na rapture ay masamang balita. Bakit? Sapagkat mararanasan nila ang hatol ng Diyos. Amen? Katulad ng mga hindi nakapasok doon sa arka, sa malaking sasakyang pandagat na ginawa ni Noe. Anong nangyari? Nalunod silang lahat. Amen? Ganun din sa panahon ni Lot, yung mga hindi nakaalis doon sa Sodoma at Gomorrah, silang lahat ay nasupok ng apoy. Hallelujah. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Seryoso ang Diyos. May paghahatol ang Diyos. Hahatulan niya ang kasalanan mula noon hanggang ngayon. Amen. Ikalawa, pag-usapan naman natin yung panganib. Dahil kahit po sino ay pwedeng sino dito gusto mo makasama sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Ako gusto ko makasama. Ayoko maranasan yung tinatawag na tribulation. Matinding paghihirap na hindi pa nangyayari at hindi na mangyayari kailanman. Ayoko nang makita at ayoko nang maranasan yon. Amen po ba? Nawa ay ganun ka rin. Ngayong gabi mga kapatid, kahit sino po ay pwedeng, ito pong panganib, ito pong masamang balita, kahit sino ay pwedeng maiwan sa rapture. Pwedeng mapasama sa paghahatol ng Diyos, kahit yung mga nagsasabi na sila daw ay mananampalataya o sila daw ay mga Kristiyano. Kaya pangalawa, pag-usapan natin yung the danger to be included in the judgment. Ang panganib na ang panganib na mapasama sa paghahatol. Amen? Mga kapatid, sinabi ko kanina, seryoso ang Diyos. Hahatulan niyang sanlibutan, hahatulan niyang kasalanan. Dapat ay seryoso din tayo sa Diyos at sa usapin na ito ng paghahatol ng Diyos. Amen? Wala po eksaktong nakakaalam, baka kasi may gusto magtanong, walang na eksaktong nakakaalam ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kahit ako po na nagsasalita sa inyong harapan ngayon, hindi ko po alam kung kailan. Amen? Wala po eksaktong makakatukoy ng araw ng rapture. Kapag may nagsabi sa inyo ng petsa, amen, yun po ay isang bulaang propeta. Bulaang pastor. Bulaang tagapagturo ng Bible. Sapagkat wala po tayong mababasa sa Bible na nagbigay ang Diyos ng buwan, ng araw, ng taon. Amen? Darating ang Panginoon. Amen? Sa October 17, 2025. Kailan yun? Bukas na yun. Amen? Hallelujah. Wala po eksaktong date na binigay ang ating Panginoon. Pero, may pero. Bagamat hindi nagbigay ang Diyos ng petsa, listen, nagbigay naman ang Diyos ng mga tanda. Mga signs sa kanyang muling pagbabalik. Matthew 24, verses 6 to 12. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot, kinakailangan mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Nabasa niyo yan? Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sa panahon iyon, kamumuhian kayo ang mga mananampalataya dahil sa pagsunod ninyo sa atin, sa ating Panginoon. Kaya kung kayo kinamumuhian, amen, God bless you. Amen.
Ibig sabihin, ikaw ay nasa Panginoon. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapupuotan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Oh, mas grabe ito. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Amen. Kaya sa lahat ng mga nanlalamig, ng mga mananampalataya, amen, keep the fire burning. Amen. Ito pala yung mga tanda. Amen. Kapag nanlalamig ka, naku, hallelujah, hindi ito pwede. Amen. Ngayon mga kapatid, lahat ba ng binasa natin ay nangyayari na? Amen. Tama ba? Amen. Kaya lang mga kapatid, ang problema ay marami pa rin tao ang nagbabaliwala sa mga tanda na ito. Ngayon, pag-usapan muna natin yung mga panganib na ang tao ay pwedeng maiwan sa muling pagbabalik ng Panginoon o sa rapture. Nais ko palang sabihin ngayong gabi, hindi aksidente na dinala ka ng Diyos ngayong gabi para mapakinggan mo ang pangangaral na ito. Gusto kong sabihin sa'yo, muling babalik ang Panginoong Jesus. Rapture, pag-agaw, kukunin, aagawin, amen? Meron pong tatlo na panganib na ang tao ay pwedeng maiwan sa muling pagbabalik ng Panginoon. Una, yung tinatawag na ordinary day. Napakinggan natin kayo na sa intro, yung ordinary day. Ordinaryong araw, pangkaraniwang araw. Amen? Dahil hindi sinabi ng Panginoon kung kailan talaga siya babalik. Amen? Alam niyo ba mga kapatid na pwedeng bumalik ang Panginoon sa oras na hindi natin inaasahan? Ulitin ko, pwedeng bumalik ang Panginoon sa oras na hindi natin inaasahan. At yun ay ordinaryong araw lang. Walang ganap, walang espesyal, walang pagdiriwang, normal ang lahat. Luke 17:28 sa ating main text. Ganoon din noong kapanahunan ni Lot, ang mga tao ay nagkakainan. Pansinin niyo ito mga kapatid, nag-iinuman, nagnenegosyo, nagsasaka, at nagtatayo ng mga bahay. Ang ginagawa ng mga tao noong panahon ni Lot ay mga pangkaraniwang gawain. Kumakain, amen, umiinom, ang tubig, nagnenegosyo, nagsasaka, nagtatayo ng bahay. Amen. Ordinaryong araw lang. It was just an ordinary day. Pero pakinggan mo ito kapatid ko sa Panginoon. Ang hindi nila alam, yung ordinaryong araw na yon ay hindi ordinaryong araw sa Diyos. Bakit? Dahil doon na pala pauulanan ng Diyos ng apoy ang Sodoma at Gomora. Amen? Mga kapatid, ito pong panganib sa atin. Nakakasanayan natin ang mga ordinaryong araw. Amen? Yung tinatawag na familiarity. It was just an ordinary day. Katulad kanina, pumasok kayo sa school. Yung iba sa inyo pumasok sa trabaho. Ordinaryong araw lang. Amen? Walang espesyal. Yung mga nangyari ngayon, nangyari din kahapon. Tama ba? At dahil paulit-ulit ang mga nangyayari, minsan, nakakalimutan natin, babalik pala ang Panginoon. Amen? At kung hindi tayo mag-iingat mga kapatid, pwedeng madaya ang puso natin at gawin ang hindi kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil ordinaryong araw lang, amen, pwedeng pumasok sa puso't isip natin o sinasabi natin na baka matagal pa naman babalik ang Panginoon. Kasi matagal na. Matagal pa. Amen? Panahon pa ito. Amen? Sa Bible, ipinapangaral ang muling pagpabalik ng ating Panginoon, pero hindi pa rin siya bumabalik. Kaya may pandaraya na pwedeng isipin ng mga mananampalataya. Sino mananampalataya ngayong gabi? Amen. Pwedeng malagay ka sa isang sitwasyon na sabihin mo, baka matagal pa naman babalik ang Panginoon. O baka hindi na siya bumalik. At dahil matatagalan pa ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, tayo ay maging kampante na gawin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Hindi pa naman babalik ang Panginoon, baka pwede pa akong mangopya ngayon sa school. Hindi pa naman babalik ang Panginoon, baka pwede pa akong mangupi. Hindi pa naman babalik ang Panginoon, baka pwede pa akong magmura. Baka pwede ko pang sagutin ang aking mga magulang. Baka pwede pa akong magsinungaling. Baka pwede pa akong manood ng porno. Baka pwede pa akong maglasing. Baka pwede pa akong manigarilyo. Kasi wala naman. Hindi pa babalik ang Panginoon. Baka matagal
Just an ordinary day. Katulad nung panahon nila. Nagkakainan ng mga tao, nagiinuman, nagdenego. Mga normal na gawain. Pangkaraniwang gawain. Amen po ba? Pero mga kapatid, ito pala ay mapanganib. Hallelujah. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa ngayong gabi, anytime, pwedeng bumalik ang Panginoong Hesus. Alam niyo ba ang totoo? Kahit nga ngayon mismo, habang nagsasalita ako at nakaupo ka dyan, pwedeng bumalik ang Panginoon ngayon. Ha? Yes. Yes. Kahit ngayon, pwedeng bumalik ang Panginoon. Amen? Hindi po ito invento, hindi po ito kwentong barbero, at hindi po ito isang biro. Amen po ba? Seryoso ang Panginoon, mga kapatid. Ikalawang panganib ay yung tinatawag na looking back. Pagtingin sa likuran o pag-alala sa nakaraan. Luke 17:32, alalahanin ninyong nangyari sa asawa ni Lot. Amen? Kwento ko po ito, mga kapatid. Anong nangyari sa asawa ni Lot? Pinaalis ng Diyos sina Lot at ang pamilya niya sa Sodoma at Gomorrah upang makaligtas sa gagawing paghatol ng Diyos sa lugar na yon. At sa pag-alis nila Lot, ang misis po ni Lot, si Mrs. Lot, ay nakatingin sa likuran o patingin-tingin sa likuran doon sa Sodoma at Gomorrah. Ngayon ang tanong, bakit patingin-tingin si Mrs. Lot sa kanyang likuran? Anong ibig sabihin po nun? Amen? Oo, umaalis sila papalayo sa Sodoma at Gomorrah, pero ang puso ng misis ni Lot ay nasa Sodoma at Gomorrah. Amen? Hindi niya mapigilan ang mapatingin sa lugar na yon na inaalala ang mga nangyari nung sila'y nandoon pa. Amen? Nangihinayang marahil siya sa mga memories, trabaho, friendship, party, pleasure, at kung ano-ano pa doon sa Sodoma at Gomorrah. Mga kapatid, kagaya ng sinabi ko kanina, paparusahan ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah. Pero dito, ang misis ni Lot, parang gusto niyang manatili sa lugar na yon. Parang nangihinayang siya sa gagawin ng Diyos. Amen. Anong nangyari? Natuwa ba ang Diyos sa kanya? Hindi. Kung inyo pong babasahin ang kwento, ang asawa ni Lot ay naging isang haliging asin, o naging isang bato, o naging parang estatwa. Amen? Hallelujah. Kaya yun ang dahilan, mga kapatid, bakit sinabi ng Bible na huwag nating mahalin ang sanlibutan. Ang mga bagay dito sa sanlibutan. 1 John chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga mundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Amen. Amen. Kakausapin ko po muna yung mga mananampalataya na narito ngayong gabi. Meron ba dito, listen, meron ba dito na namimiss mo ang iyong buhay? Nung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon? You are always looking back. Nung hindi pa ako naboborn again, dami kong kaibigan. Nung hindi pa ako naboborn again, ang dami kong nagagawa. Ang dami kong napupuntahan. Pwede to, pwede yan, pwede yun. Nakakamiss. Diyan pa ba yung mga kapwa ko mananampalataya? Amen. Pero simula nang mapunta ako sa church na ito, amen, hallelujah, parang ang daming bawal. Bawal magsugal, bawal manigarilyo, bawal mag-inom. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya yun ang dahilan bakit may mga tumatalikod sa Panginoon. Yun ang dahilan bakit may umaalis ng church. Yun ang dahilan kung bakit merong iniiwan ng ministry. Tinatapon ng mga napakinggan. Bakit? Dahil na-miss nila ang dati nilang buhay. Bumabalik sa barkada, bumabalik sa pag-inom, at meron pa nga nagpahaba ulit ng buhok. Amen? Nagpagupit na yon. Ngayon napapahaba na ulit ng buhok. Na-miss niya eh. That's true. I miss that life. My old life. Nagagawa ko lahat. Walang restriction, walang bawal. Pero ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, maging aral sa atin ang asawa ni Lot. Na hindi maliligtas, listen, hindi maliligtas ang mga laging inaalala ang dati nilang buhay, na para bang gusto nilang balikan, pero hindi naman nila kilala at kasama ang Panginoon doon. Mapapasama sa paghahatol, maiiwan sa rapture ang mga umiibig sa sanlibutan. At sa mga bagay ng sanlibutan. Nandiyan pa po ba kayo? Amen.
Kaya alam niyo mga kapatid, kamangmangan sa isang mananampalataya na bumalik sa dati nilang buhay, buhay na malayo sa Panginoon, buhay na gumagawa ng kasalanan. Bakit? Dahil pwedeng dumating ang Panginoon doon sa oras na bumalik tayo sa dati nating buhay. Mga kapatid, ngayong gabi, amen, iniligtas ka na ng Panginoon. Narito ka na sa church. Nakakapakinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos pagpapala sa atin. Marami sa inyo binago o binabago ng Panginoon. At marami sa inyo, ilan sa inyo, ginagamit pa ng Panginoon sa ministry. At nais mo sabihin sa bawat isa, gusto ng Panginoon na makasama ka niya sa kanyang muling pagbabalik. Huwag mong sayangin. Huwag mong baliwalain. Amen. Mga kapatid ko sa ating Panginoon, mas mabuti pa rin ang buhay na nasa Panginoon kaysa wala sa Panginoon. Marami rin akong magagandang pangyayari noon. Amen. Kaya lang, hindi ko kasama ang Panginoon. Masaya, pero kasalanan. Amen. At salamat na lang, nung oras na yun, hindi pa bumalik ang Panginoon. Amen. Dahil siguradong hindi ako makakasama. Amen. Ikatlong panganib, mga kapatid, yung tinatawag na selfish living. Nakapangaral na ako dito, ginamit ko pa ito sa pag-aamon sa pagbibigay nung nakarang linggo. Ang makasarili o ang pagiging makasarili ay hindi kalooban ng Diyos. Pwedeng mapasama sa paghahatol at maiwan sa rapture ang taong makasarili. Luke 17:33, kasunod na talata, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, sa Panginoon, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga tao na namumuhay na hindi kasali ang Panginoon sa buhay nila at puro sarili lang iniisip. Amen. Ito po yung mga tao, mga kapatid, na ayaw magbayad ng halaga sa Panginoon. Amen? Ano yung mga halimbawa nito? Amen? Hindi nakakadalo dahil sa trabaho. Hindi nakakadalo dahil sa negosyo. Amen? Masustansya nga ang pitaka mo, pero nangangayayat naman ang espiritu mo. Kailangan po natin ng trabaho. Can you say amen? Amen? But I want to tell you, brothers and sisters, mas kailangan po natin ng Panginoon. Amen? Amen? Lagi ko itong sinasabi. Amen? Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Kaya niya i-provide ang pangangailangan mo. Amen po ba? Amen. Kaya kanyang bigyan ng trabaho. Amen? Na walang Sabado at Linggo. Na hindi maapektuhan ang kanyang gawain. Hindi maapektuhan ang relasyon mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yes, mahalaga ang trabaho, pero mga kapatid, hindi po tayo maliligtas ng trabaho. Amen. Hindi tayo maisasama ng trabaho sa rapture. Amen. Tama po ba? Amen. Yun nga, hindi, trabaho, kailangan ko ito. Amen. May nabigyan lang ako ng flyers dito sa Pateros. Magandang araw po, mag-invite po kami sa church. Alam niyo, pagtanggap niyo ng flyers, sabi niya sa akin, ano to? Pagkakakita ko ba to? Ganun ang isip ng tao, puro sarili. Ano ba? Saan ba magpagkakakitaan? Yun nga, selfish living. Amen? Ano ba, mga kapatid? Hallelujah, selfish living. Yung mga ayaw mag-commit. Ayaw ma-born again. Ang gusto ay simba-simba lang. Mga kapatid, tama ang dumalo sa church. Listen. Tama ang magsimba. Pero hindi tayo maliligtas ng simbahan. Amen. Salamat po sa inyong pagdalo ngayong gabi. Na-appreciate ko po. Kailangan po natin pa rin ang dumalo sa church. Pero hindi po makakapagligtas ang church na ito. Amen? Hindi po tayo maliligtas ng pagdalo sa church. Ang makakapagligtas po sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. At alam niyo ba sinabi ng Panginoon? Alam niyo ba sinabi ng Panginoon? Kinakailangan na ang tao'y maipanganak na muli. Sa English, you must be born again. John chapter 3 verse 7, hindi ko na nailagay. Sa inyong personal na pagbabasa, pag-uwi nyo, sa mga estudyante na narito, buksan nyo yung Bible, sinabi ng ating Panginoon, you must be born again. Yung salitang must, M-U-S-T, kinakailangan, dapat. Amen? Hallelujah. Kaya kung dumadalo lang tayo, mga kapatid, pero hindi tayo nabuborn again, malaking problema, walang tunay na relasyon sa Panginoon. Bakit? Sapagkat pwede tayong mapasama sa paghahatol at maiwan tayo sa rapture. Amen? Hallelujah. Ano ulit ang sinabi ng Panginoon?
Ginamit dito sa paghahamon sa giving, ang ibig sumunod sa akin ay tanggihan ang kanyang sarili. At alam po natin na marami ang hindi makasunod ngayon sa Panginoon dahil puno sila ng kanilang sarili. Sarili muna. Amen? May talinghaga po sa Bible. Ito yung talinghaga ng dakilang handaan. Luke 14, 16, 21. Tanong tayo ng 24. Kinuwentuhan siya ni Jesus ng ganito. May isang tao naghanda ng isang malaking pagdiriwang at marami ang inimbita niya. Nang handa ng lahat, inutusan niyang mga alipin niya na sunduin ang mga inimbita at sabihin sa kanila, tayo na, handa ng lahat. Pero nagdahilan ang bawat naimbitahan. Nagdahilan. Sinabi ng isa, pasensya na, nakabili ako ng lupa at kailangan puntahan ko at tingnan. Sabi naman ng isa, nakabili ako ng 10 baka at susubukan ko kung mabuting ipangararo, pasensya na. At sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo. Kaya umuwi ang alipin at ibinalitang lahat sa amo niya. Nagalit ang amo at nagutos ulit sa alipin niya, sige, pumunta ka sa mga kalsada at mga iskinita ng bayan at dalhin mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Verse 24, tinitiyak ko sa inyo, ni isa man sa mga una kong inimbita ay hindi makakatikim ng handa ko. Meron naghanda ng handaan. Yun po ay larawan ng Diyos. Alam niyo ba, meron siyang hinahandang handaan para sa bawat isa. Kaya ako magkakaroon ng rapture. Pero hinihanda ang Diyos. Amen? Ngayon, inutusan daw niyang alipin na papuntahin ang mga inimbitahan. Pero nabasa natin, nagkaroon ng kanya-kanyang dahilan ng mga naimbitahan. Yung una, nakabili ng lupa. Yun po ay tumutukoy sa ari-arian. Yung ikalawa, nakabili ng 10 baka, gagamitin sa pag-aararo. Yun naman tumutukoy sa hanap buhay. Yung ikatlo, bagong kasal. Mag-honeymoon muna sila. Yun naman ay tumutukoy sa ating mga relationships o yung mga affairs sa buhay. Ngayong gabi, hindi po masama yung tatlo na yon. Sino naniniwala na hindi masama ang ari-arian? Tama. Hindi po masama ang trabaho, hanap buhay? Yes. Hindi po masama ang relationship? Ang masama, mga kapatid, pakinggan mo ito, ang masama ay mas inuna o inuuna natin ang mga bagay na yon kaysa sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kung ano ang inuuna natin, yun ay nagpapakilala kung ano talaga ang mahalaga sa atin. Kaya pansinin niyo, na-offend yung naghanda. Ulitin ko, yun ay larawan ng Diyos. Siya'y na-offend. Verse 21. Nasaan yung verse 21? Ayun, yun, tama. Nagalit ang amo pagkarinig niya, nagkanya-kanyang dahilan. Nagalit ang amo. Tapos pagdating sa verse 24, tinitiyak ko sa inyo, ni isa man sa mga una kong inimbita ay hindi makakatikim ng handa ko. Hindi makakasama sa rapture. Hindi makakapasok sa langit, kundi ang kanila sasapitin ay ang paghahatol ng Diyos. Amen? Maging babala po sa atin ang tatlong ito, mga kapatid. At ngayon, panghuli pangatlo, the separation and preparation. Ang paghiwalay at paghahanda. Amen? Hindi po usapin kung gaano katagal babalik ang Panginoong Hesus. Basta sinabi niya, babalik siya, babalik siya. Sinabi niya, babalik siya, babalik siya. Amen. Ang tawag doon ay magkakaroon ng separation, paghihiwalay. Ito po ay buong mundo, worldwide. Binasa po natin, kukunin ng isa at maiiwan ng isa. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? May makakasama sa rapture at may hindi makakasama sa rapture. At sa rapture, makikita at mahayag kung sino ang mga tunay na ligtas. Kapag napasama ka sa rapture, ibig sabihin ligtas ka. Amen? Ito ang problema sa kapanahonan natin. Wala tayong, ano bang tawag doon? Yung parang ano dyan, yung machine, ano ba tawag sa ganon? Dash meter, amen? Na para makapag pumasok sa pinto na yan, tutunog, amen? Kapag hindi ka tunay na mananampalataya, uy, tumunog. May problema, yung mananampalataya na yun. Amen? Walang ganon. Amen? Kaya dito, mga kapatid, sa rapture mahayag, ang rapture ang magpapatunay kung sino ang mga tunay na ligtas. Amen? Hallelujah. Bakit ko po nasabi yun? Sapagkat marami po kasi nagsasabi ngayon na sila daw ay mga Kristiyano. Amen po ba? Amen. Napakarami. Mga Kristiyano. Kaya lang problema, mga Kristiyano pero umiinom. Mga Kristiyano pero naninigarilyo. Mga Kristiyano pero hindi niya tunay na asawa ang kasama niya. Kristiyano daw siya pero immoral.
Kristiyano daw siya, pero homosexual. Mga kapatid, naniniwala ako na hindi sila makakasama sa rapture dahil hindi sila mga totoong mga Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, totoong mananampalataya, totoong born again Christian na hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ngayon, meron akong tanong sa bawat isa. Kung sakaling bumalik ang Panginoong Hesus ngayon, makakasama ba tayo sa rapture? Listen, mahalaga ito. Mahalaga ito. Totoo ito. Anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon. Kung sakaling bumalik ang Panginoong Hesus ngayon niya pinili, October 16, 2025, gaano ka kasigurado na makakasama ka sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Bakit mo tinatanong, Pastor? Pinag-usapan natin kanina. Hindi masaya ang maiwan sa rapture. Walang nakaka-enjoy doon. Matinding kahirapan na hindi pa nangyayari at hindi na mangyayari pa. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Hallelujah. Alam nyo ba mga kapatid, pakinggan mo ito. Ang rapture ay pagpapala at hindi dapat katakutan. Ulitin ko, ang rapture ay pagpapala at hindi dapat katakutan. Titus 2:13, habang inihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang rapture, sabi dito sa ating binasa, napakagandang pag-asa. Amen. Alam niyo, totoo yun mga kapatid. Sapagkat dito sa mundo, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, mawawala ka talaga ng pag-asa. Ang gulo! Grabe ang kasamaan! Kaya alam nyo, totoo ang Bible, ito na lang po ang hinihintay ng mga mananampalataya, ang muling pagbabalik o ang maluwalhating pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ito na lang yung pag-asa na ating hinihintay mga kapatid. Kaya ang rapture ay pagpapala. Dapat nananabik tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya lang, baliktad ang nangyayari. Marami ang natatakot sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sino natatakot ngayon na muling babalik ang Panginoon? Kahit mananampalataya, natatakot. Sa tingin nyo, bakit kaya kayong sumagot? Bakit may mga mananampalataya na natatakot sa muling pagbabalik ng Panginoon? Kasi baka hindi makasama sa rapture, bakit hindi sila makakasama sa rapture? Tama, salamat po, amen, sa mga nanay na ito, sapagkat hindi sila handa. Hindi sila handa. Ulitin ko, hindi sila handa. Amen. Ordinary day, looking back, selfish living, not ready. Amen? Amen. Kaya dito papasok ang preparation. Para tayo ay makasama sa separation, sa rapture, kailangan ng preparation. Dapat ay lagi tayo handa anumang oras. Amen? Meron pong isang hardinero sa Italy ang pinagkatiwalaan sa malaking hasyenda. Ang may-ari ng hasyenda ay nasa ibang bansa. At yung hasyenda ay merong bakuran o hardin kung saan ang mga halaman ay laging maganda, laging maayos at laging malinis. Isang araw ay merong bumisita doon sa hasyenda at napansin niya yung bakuran. At manghang-mangha siya doon sa ganda, sa linis at sa ayos ng bakuran. Kaya napatanong ngayon yung bisita, nililinis mo ba araw-araw itong bakuran? Sumagot yung hardinero, oo. Dahil baka biglang dumating ang may-ari nitong hasyenda. Nagtanong ulit yung bisita, kailan ba huling umuwi yung may-ari? Sumagot yung hardinero, 10 taon na ang nakakalipas. Biruin nyo mga kapatid, 10 taon na, hindi pa umuwi yung may-ari, pero yung hardinero, araw-araw pa rin niyang nililinis yung bakuran. Dahil para sa kanya, anumang oras pwedeng bumalik yung may-ari ng hasyenda. Anong ibig sabihin nun? Siya ay handa sa pagbabalik ng kanyang amo. Hindi niya sinabi na matagal na noong huling nakauwi ang amo ko, kaya baka hindi na umuwi yun. Hindi ko nalilinisin ito, nakakapagod, nakakasawa. Pero hindi ganun ang attitude ng hardinero. Alam niyo mga kapatid, ganun ang nais ng Panginoon para sa atin. Anumang oras, anuman ang nangyayari, dapat ay lagi tayong handa. Kaya tanong ngayong gabi, handa ka ba? Amen. Handa ka ba? Amen. Amen? Anong paghahanda ang dapat gawin?
Amen? Ito yung last verse na, 2 Peter chapter 3, verses 10 to 11, verses 14 to 15. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Anong ibig sabihin nun? Hindi talaga natin alam. Meron na bang magnanakaw na nagpaalam sa inyo na siya'y magnanakaw? Magnanakaw ako mamaya. Ganun ba yun? Walang ganun magnanakaw. Ganun daw ang pagbabalik ng Panginoon. Walang nakakaalam. Hindi niya sinasabi. Sa araw na yun, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawalang lahat ng nasa lupa. Kung ganito magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Ulitin ko, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin niya. Alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo o si Apostol Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ngayong gabi, kamusta kapatid ko sa Panginoon? Sa lahat ng narito, tayo ba'y namumuhay ng nararapat ayon sa katuwiran ng Panginoon? Sabi sa binasa natin, mamuhay ng banal at makadiyos. Hindi ako may sabi, ang Bible. Amen? Ito daw dapat ang pamumuhay natin habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen. Lumalayo sa kasalanan, nananabik sa Panginoon. Nananabik ka pa rin ba sa mga bagay ng Panginoon? Amen. O baka familiarity na lang. Nakasanayan na lang. Just an ordinary day. Amen? Ngayong gabi mga kapatid, sa aking pagtatapos, alam nyo, mga kapatid, napatunayan ko, mahal talaga ng Diyos ang tao. Yung mga paglindol na nangyayari ngayon, naniniwala ako na sa isang banda, may pinaparating ang Diyos sa lahat. Ano yung pinaparating ng Diyos? Totoo ang sinasabi niya, na babalik ang Panginoong Hesus. Amen? Di ba binasa natin kanina? Niyayanig ng Diyos, hindi lang ang mga gusali, hindi lang ang mga lupa, kundi niyayanig ng Diyos ang puso ng mga tao. Para maalala, para manumbalik, at para makakilala ang tao sa Panginoon. Amen. Pansin nyo ba mga kapatid? Ngayon, bakit ito na ipangaral? Kasi nauso na naman yung mga pangangaral sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Bakit? Dahil sa mga paglindol. At salamat sa Diyos sa mga lindol. Oh, Pastor, nagpasalamat ka ba? Bakit? Dahil sa mga lindol, nagpapaalala ang Panginoon na muli siyang babalik. Napansin nyo ba ang mga tao ngayon, laging tumatawag sa Panginoon? Kung walang lindol, walang tatawag sa Panginoon. Amen. Diyan pa po ba kayo? Di ba, binasa natin kanina, ang lindol ay isa sa mga tanda na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesus. Ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Hindi pa bumabalik o hindi agad bumalik ang Panginoong Hesus. Kumbaga, ganito yan. Pinapalindol muna niya para ang tao ay magising sa katotohanan na kailangan nila ang Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo, dating po sa akin ito, gusto ng Panginoon na marami siyang makasama sa muli niyang pagbabalik. Maraming makasama doon sa tinatawag na rapture o pag-agaw o pagkuha. Kaya alam niyo mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Pinapalindol muna upang bigyan ng pagkakataon ng mga tao na maligtas. Anong sabi sa verse 15? Pakibasa, pakibalik po sa verse 15. Alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Ito po ang puso ng Panginoon. Laging nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Mga kapatid, may paghahatol na darating. Ginawa ng Diyos sa panahon ni Noe, ginawa ng Diyos sa panahon ni Lot, at gagawin niya sa panahon natin itong mga huling araw. Dapat ay handa ka, handa tayo para makasama tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At kapag nakasama tayo mga kapatid, I will tell you, hindi natin mararanasan ang masalimot na paghahatol ng Diyos. Sino gusto makasama sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Dapat handa ka. Ang tanong, handa ka ba? Amen. Are you ready? Are you prepared? Sa muling pagbabalik. Listen, last na ito. Kung sakaling bumalik ang Panginoon ngayon,
Anong dadatnan niya na ginagawa mo? Walang pasabi. Tama ba? Biglaan. Sa pagbabalik ng Panginoon, anong dadatnan niya na nilalaman ng puso mo? Kaya alam niyo mga kapatid, napakalaga talaga ng pagdalo sa church. Bakit? Paano kung biglang dumating ang Panginoon? Nasa bahay ka, nanonood ng TV. Nasa bahay ka, nagsi-cellphone, nagfi-Facebook, nag-YouTube, naglalaro ng online game, at kung ano-ano pa. Sa ganung paraan ka ba, dadatnan ng ating Panginoon? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Mahal ka ng Panginoon. Kaya may pangangaral na ganito upang ihanda tayo. Amen. Amen? Hallelujah. Pero dito quote, ano pa sabi? Are you ready for the rapture of the church? Are you ready for heaven? Our Lord Jesus Christ now wants all Christians to get into a sense of urgency in our preparation for His second coming. Sabi ni Doris Basil. Handa ka na ba para sa rapture? Handa ka na ba para sa langit? Nais ngayon ng ating Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesus, na ang lahat ng mga Kristiyano ay magkaroon ng pakiramdam ng pagkaapurahan. Ano ibig sabihin ng pagkaapurahan? Urgency. Kailangan na kailangan. Sa ating paghahanda para sa kanyang ikalawang pagparito. Mga kapatid, dapat ay handa tayo. There will be coming judgment. Pero magandang balita, pwede mong hindi sapitin yon. Kailangan ay handa ka lang. Can you say amen? Amen. Amen. Purihin, palapakan natin ang ating Panginoon sa nagkito. Tayo magsiyong lahat. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, dinala niya, hallelujah, ang bawat isa ngayong gabi, nais niyang mapakinggan mo ito. Naniniwala ko na marami sa inyo, hindi niyo pa napapakinggan ang pangangaral na ito. Muling babalik ang Panginoong Hesus. This is not a joke. Hindi ito maliit na bagay, ito isang seryosong bagay. Ginunaw ng Diyos noon ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy. Darating ang araw, hallelujah, meron pang isang mangyayari. Gugunawin ulit ng Diyos ang buong mundo. Magkakaroon ng matinding paghihirap. Pero magandang balita, bago gawin yun ng Diyos, aagawin muna niya, kukunin muna niya ang mga tunay na mananampalataya. Isa ka ba doon? Isa ka ba doon? Hallelujah. Ako po'y nananawagan, kung meron man pong first time ngayong gabi, hallelujah, kailangan mo ng ating Panginoong Hesus. Siya ang kailangan mo. Siya ang paraan upang ikay makasama sa kanyang muling pagbabalik. Kung meron, amen, naanihan ka namin dito sa harap. Nais ka namin ipanalangin ngayong gabi. Hallelujah. Meron po ba? Mga disciples, lapitan po natin sila, patanggapin natin sila sa ating Panginoon. Ngayong gabi, ako naman po'y mangungusap, amen, sa mga kapwa ko mananampalataya. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga tumatanggap sa ating Panginoon. Praise God. Sa mga mananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon, magsuri po tayo ng ating puso. Kamusta? Amen, ang ating puso. Kamusta ang ating mga ginagawa? Kamusta ang ating damdamin? Pagdating sa Panginoon at sa mga bagay ng Panginoon. Kung sakaling babalik ang ating Panginoon ngayon, handa ka na ba? Amen. Matuwid ba? Tama ba ang iyong puso sa ating Panginoon? Tayo po'y mag-altar call pa rin ngayong gabi. Hallelujah. Kausapin mo ang ating Panginoon. Ipatama, ipatuwid mo ang iyong puso. Nais ng Panginoon na maging handa tayo sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Habang inawit po natin, ang inawit natin kanina, salamat Panginoon, puso ko yung sinisiyasa. Hallelujah. Lubuksan po natin ang ating altar. Simula tayong manalangin sa ating Panginoon. Lord, hallelujah, kung babalik ka ngayon, hindi ako handa. Tulungan mo akong maging handa, Panginoon. Gusto kong makasama. Gusto kong makasama sa muling pagbabalik ko. Ayoko maiwan, Panginoon. Ayoko maranasan ang paghahatol. Ayoko maranasan yung matinding paghihirap na yun. Lord, help me. Hallelujah. Make my heart right before you. Lord Jesus, Lord, tulungan mo ako. Seryoso ito, Panginoon. Nagpaparamdam ka, O Diyos, sa pamamagitan ng mga nangyayari sa aming kapanahunan.
Seryoso ka, sinabi mo babalik ka, at babalik ka nga, Panginoon. Tulungan mo kami maging handa, anuman ang oras, anuman ang mga nangyayari. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We glorify your name. Praise God, praise God, praise God. You are worthy to be praised. Jesus, you are worthy of our praise. Glorify your name. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Glorify your name. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo na ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatig. Salamat, Panginoon, kilala mo ako na ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo. Tayo po'y magsitayong lahat ng hindi natin puso ko yung sinisiyasa. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Yes. Buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Yes, sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nabang. Salamat habang nakataas ang ating kamay. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Sabihin ko, thank you, Jesus. Help us, Lord God, na maging handa. Panginoon Diyos, sa iyong muling pagbabalik, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala at linisin kami sa aming makarumihan. Patuloy mong ituwid ang aming puso, O Diyos. Hallelujah. Pusong palaging nananabik sa iyo, nagpapahalaga sa iyong mga gawain, sa mga bagay na mahalaga sa iyo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord.
Tayo ay magtapos sa amen sa panalangin ni Brother Joseph. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi nito, sa inyong mga salita, Panginoon, na aming napapakinggan, Lord God. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga tao, sa mga kaluluwa, Lord God, na narito, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga na-invite, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa iyong pagtutuwid, Panginoon, sa aming mga malugtot na kaisipan, Panginoon. Maraming salamat, hallelujah, sa paglilinis, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, linisin, Panginoon, ang aming mga puso upang sa gayoy kami maging matuwid, Panginoon, at makasama ka namin, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Lord God. Maraming salamat ito ang aming panalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen!